Magandang araw. Ako po si Mark Lester Lirami at ito po ang aking daily devotions ngayong May 26. Prayer in Times of Crisis, Hezekiah, na talalakay po ni Pastor Russell Ocampo sa 365 Daily Devotions. Ang Bible verse naman ay galing sa 2 Kings chapter 18 verse 1 to 5. Ang sabi po ay, Hezekiah reigns in Judah in the third year of Hosea, son of Elah, king of Israel. Hezekiah, the son of Ahaz, king of Judah, began to reign. He was 25 years old when he began to reign, and he reigned 29 years in Jerusalem. His mother's name was Abi, the daughter of Zechariah. And he did what was right in the eyes of the Lord, according to all that David, his father, had done. He removed the high places and broke the pillars and cut down the Asherah. And he broke in the pieces the bronze serpent that Moses had made. For until those days the people of Israel had made offerings to it. It was called Nehushtan. He trusted in the Lord, the God of Israel, so that there was none like him among all the kings of Judah after him, nor among those who were before him. Sa verses na ito, may kita natin si Hezekiah na umarap sa napakalaking crisis. Napalibutan siya ng takot, pressure at banta mula sa makapangyarihang kalaban. Pero sa gitna ng lahat ng iyon, may kita natin kung paano siya lumapit sa Diyos. Ang first teaching is, Hezekiah was confronted with a great crisis. Hindi naging madali ang buhay ni Hezekiah bilang hari. May mga banta laban sa kanyang kaharian, may fear at may uncertainty tungkol sa mangyayari sa kanila. Ganito rin sa buhay natin. Darating talagang moments na hindi natin kontrolado ang situation. May mga krisis na bigla na lang dumadating, problems sa family, health, future, finances, o personal struggles. At minsan, pakiramdam natin sobrang bigat na nito. Pero ang krisis ay hindi ibig sabihin na iniwan ka na ng Diyos. Ang pangalawa, Hezekiah laid the crisis before the Lord. Isa sa pinakamagandang ginawa na Hezekiah ay ito. Inilatag niya ang problema niya sa harap ng Diyos. Hindi niya tinago, hindi niya sinarili lang. Nanalangin siya. Kaya ganito rin dapat tayo. Kapag may problema, madalas inuunahan tayo ng panic, overthinking at fear. Pero ang prayer ay paraan para ipaubaya natin sa Diyos ang mga bagay na hindi natin kayang kontrolin. Prayer is not weakness. It is dependence on God. At minsan, ang pinakamalakas na magagawa natin ay ang lumuhod at manalangin. At ang last teaching, Hezekiah experienced great deliverance. Noong nagtiwala si Hezekiah sa Diyos, nakita niya ang powerful deliverance ng Diyos. Hindi siya pinabayaan ng Diyos sa gitna ng crisis. At ito ang hope natin bilang believers. May Diyos na kumikilos kahit hindi natin agad nakikita. Maaaring hindi laging instant ang sagot, pero ang Diyos ay faithful at kayang-kaya niyang magdala ng breakthrough at peace sa gitna ng pinakamabigat na situation. Ang devotion na ito ay paalala na sa bawat crisis sa buhay natin, may choice tayo. Magpapanik ba tayo o mananalangin? So ngayon, kung may mabigat kang pinagdadaanan, gawin natin ang ginawa ni Hezekiah. Ilatag natin ito sa harap ng Diyos. Dahil ang prayer ay hindi lang huling option lang, dapat ito ang una nating response. At habang nagtitiwala tayo sa Kanya, tandaan natin na ang Diyos ay may kapangyarihang magligtas, magbigay ng peace, at gumawa ng himala sa tamang panahon. Yun lamang po.